taong to, lagi naming nakakakwentuhan, lagi naming nakakasama, ubod ng yaman, sobra yung pamilya nila, sobrang babait. Alam nyo, bibihira lang na tao yung makilala natin. Bibihira lang yung mga tao na kapareho nila na makakwentuhan natin. And tonight guys, it's my privilege sa inyong lahat at sa buong grupo natin dito sa Dream Team para maipakilala sa inyo ang ating top performer ng kumpanya, top 2 ng kumpanya. Let's all welcome our top 2, ang founder ng Team RM. Let's all welcome Upline. Upline natin to Palakpakan natin guys. Pwede kayo mag-unmute. Palakpakan natin. Let's all welcome Upline. Ran Makadangdang. Boss! Magandang gabi. Boss Ran, welcome po. Welcome po. Welcome po, Boss Ram. Welcome po, Boss Ram. Saan si Boss? Teka, hanapin ko. Boss Ran, nandiyan ka na? Gawin kitang host. Welcome po, Boss Ran. Sino si Boss Ran? Ran. Hindi ko makita. Nandito pa ba si Boss Ran? Opo, GM. Andyan po, sir. Andyan na siya. Tok ang picture. Tok. Ayun. Ayan, very good. Tok yung Boss, walang sounds. Dream Team, magandang gabi. Uptoads, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Boss Ran. Clear naman yung audio. Magandang gabi, boss. Clear naman, Magandang gabi Boss. po. Medyo unstable kasi yung connection ngayon. Magandang gabi sa Magandang gabi inyo. po, Boss Ran. Coach Arthur, magandang gabi. Ups Arthur. Nag-chat din sa akin si Coach Albert Coach Albert, Albert, kamusta? Magandang gabi. magandang gabi po. Magandang gabi po. Rachel, kamusta? Coach Edwin, Dan Honasan, Dito. Ma'am Joyce, kamusta kayo? Magandang gabi. Coach Richard, Jay, Kuya Lance, kamusta Kuya Lance? sir. CF Rivera, kamusta? Rio Austria from Singapore. Hello po, Boss ma'am. Ran. Magandang gabi sa inyo. Okay, Sunny Pernala, magandang gabi, sir. Catherine, Ma'am Catherine, kamusta? Sino taga ibang bansa?
Sino po taga ibang bansa sa atin? Kami po, sa Italy. Italy, oo, dami. Mi Aizel, po, mi, Matilag, mi, mi. oo. Magandang gabi sa inyong lahat, ha. Magandang gabi. Siyempre, of course, Ako maraming nagpa-plancha ng salamat kay ng damit ko. founder nyo, kay Ako GM Alberto nagpa-plancha Damasco. damit. Kay Toots Damasco, magandang gabi. Abs, kamusta? Okay lang. Thank you ha sa time, Boss Ran. Alam mo, ako, nahihiya ako sa iyo pero di ba, ayoko kitang abalahin pero para sa Dream Team, para sa grupo, para makilala nyo, isa sa mentor natin, isa sa upline natin, makilala natin si Boss Ran ng mas maayos. Thank you, Boss Ran, sa time. Ngayon pa lang, pasalamat na kami sa iyo. First Thank time you ko ba talaga. mag-share Thank sa you. Dream Team? First time, no? First time, boss. First time, oo. First time. Magandang gabi. Again, pakilala muna ako sa inyo. Okay, again, my name is Ran Makadangdang. They call me GM Ran. Of course, sa Team RM, they call me GM Ran. So, Ran Makadangdang. So, konting kwentuhan lang tayo. Magbigay ako sa inyo ng tips or advice kung paano lumaki ba yung income nyo. Sino gusto lumaki yung income? Sinong gustong kumita? Yan yung ibigay ko sa inyo. Lahat. So, of course, tayong lahat. Yan yung purpose ni GM Ran. Bakit ako nandito ngayong gabi? Maraming salamat din kay Abs Toots, kay GM Toots na of course binigyan ako ng privilege mag-share sa Dream Team. Alam niyo naman si GM Toots niya, hindi talaga ako nakakahindi diyan. Lakas mambola ni GM Toots nyo. Talagang isang tawag niya, parati ko sinasabi sa kanya, game ako parati. Kasi alam nyo si GM Toots nyo, napakabait na tao niyan. So sa buong kumpanya, maraming leaders sa buong kumpanya. Paborito ko yan, si GM Toots. Paborito ko yung GM nyo. Bakit? Napaka-humble ba? Walang kayabang-yabang. Kumbaga, hindi ba mataas yung ihi? Parang ganun ba? So, yan si GM Toots, makita mo yan personal. Grabe talaga, napaka down to earth. Yan talaga yung isang nagustuhan ko kay GM Toots. Nung wala pa siya, nung nagkaroon, at ngayon sobrang yaman na, same pa rin si GM Toots niya. Walang pinagbago. Sobrang bait talaga ng tao niyan. Kaya napakaswerte nyo na sa Dream Team kayo. So, yung nag-handle sa inyo is napakabait. Hindi talaga, walang kayabang-yabang. Hindi ko nga alam tinuturuan ko nga magyabang, ayaw talaga. Sabi ko, turuan kita magyabang, kailangan ng konting yabang. Ayaw talaga, hindi daw siya marunong ng ganun. So meaning to say, napakaswerte ng Dream Team. Napakaswerte. Okay, and then of course, family-oriented. Ako, naniniwala ako, pag family-oriented yung isang leader, talagang yung puso niya, yung talagang puso niyang tumulong ba, yung pagmamahal niya sa team niya, yung pagmamahal sa kapwa niya, sa pagmamahal sa coaches niya, same sa pagmamahal sa pamilya niya. Yan si GM Toots. Family-oriented talaga. Kahit minsan nga binibiro na namin yan na, tara, labas naman tayo kasi may tambay naman tayo. Hindi talaga family first si GM Toots. So, meaning to say, pagdating sa negosyo, kami, tinatrato namin kayo, hindi lang kayo bilang franchisee sa amin na ordinaryo, tinatrato namin kayo bilang pamilya. Kaya kay GM Toots, family first siya. So kayo, pamilya niya kayo. So talagang uunahin din niya kayo. Nakuha niya, Dream Team. Kaya magpasalamat kayo kay GM Toots nyo. Talagang napakasipag, napakabait. Nandyan din, of course, sila Coach Albert Unciano, sila Coach Arthur, yan. Nakakasama ko yan talaga sa office. Nakikita ko yan sa office. So magpasalamat kayo sa bawat leader ng bawat team or sub-team ng team, under ng Dream Team. Kasi ako naniniwala ako talaga, kung gusto mong kumita dito sa negosyo mo, kailangan mahalin mo yung leader mo. Kailangan magpasalamat ka sa leader mo. Kung sino yung nag-handle ng Dream Team. Bakit? Kasi sila yung tutulong sa inyo. Dito sa negosyo. Kung hindi mo sila mahalin, kung hindi mo sila susundin, hindi ka makikinig sa kanila at inaaway mo sila, paano nila kayo tutulungan? Nakuha nyo, Dream Team? Kailangan mahalin nyo yung bawat leader ng bawat sub-team or Dream Team mismo ni GM Toots. Kailangan mahalin nyo sila. Nakuha nyo? Konting background ni GM Ran. Tama nung sinabi ni GM Toots na nagsusupply ako kay SM. So I've been in garments industry for about mga almost 10 years, 9 to 10 years na. So nagsusupply ako kay Shoemart
Familiar kay Shoemart, kay SM? Familiar, nakapunta na kay Shoemart, kay SM? Nakapunta naman na siguro lahat kay SM. So, Sa nakapunta Marikina na po kayo. ba? Pagpasok mo sa SM, nakapunta na kayo sa department store? Malamang nakapunta na tayo sa department store. And then pumunta ka sa section ng mga pang men's, pang ladies, pang babies. So, yan yung mga sinusupply ko. So, meron akong sinusupply kung familiar kayo, SM Woman. So, T-Culture, Coco Republic, Men's Club, pang baby, Crib Couture, Justice, yan. Sinusupply ni GM Ran yan. So, yan talaga yung negosyo ko for about mga 9 to 10 years na. So, maganda kinikita? Yes. Maganda naman kinikita. Kaya mabuhay? Kayang-kaya. So, without JC, kayang-kaya. So, hindi naman sa pag-iabang, maganda talaga. So, isang taon, nakasupply ako ng mga 500,000 pieces. Sa isang taon, para mga ganyan, 500,000 pieces, 500,000 pieces. So, kayo na bahala kung magkano yung patong ni GM Ran sa isang perasong damit, ha? Kayo na bahala mag-compute. So, peraso na lang yung sasabihin ko sa inyo. Nandiyan pala si Coach Aimee, si Madam. Madam Aimee, nandito pala si Madam Aimee. Hindi ko nakita, Madam Aimee. Kamusta? Magandang gabi, Madam. Talagang yung asawa ni GM Toots. Swerte si GM Toots nyo. Hindi swerte si Coach Aimee. Swerte si GM Toots. Hindi, biro lang. Biro lang. Kidding aside, tingnan nyo. Nagsusupply ako kay SM 9 to 10 years na. So, nagkaroon ng pandemic. Tinamaan yung negosyo ng mga garments. Tingin nyo. Tinamaan. Bakit? Nagsara si SM, bawal mag-mall. Di ba, kumonti yung tao. Lalo na yung mga damit, wala masyadong bumibili. Kasi hindi essential yan ngayon sa panahon natin ngayon eh. Ang essential yung pagkain, medicine, etc. Pero yung damit, wala talagang bumibili. Ayusin mo nga yung So, kortina. tinamaan talaga ako. Tinamaan din talaga si GM Ran ng pandemic. So, nung last year, nung March, na-stock talaga sa akin. Sobrang dami. So, mga 8 digits 8 digits na stocks. Damit, nasa office ko lang. So, hindi nakakapagpa-deliver, hindi nagde-deliver si SM kasi wala nga negosyo. So, of course, we understand that. So, tinamaan ako ng pandemic. And then, kagandahan yan, noong time na yon nag-JC nga kami nila Aptoots mo, JC. Medyo napanghinaan na naman ako ng loob. Sabi ko, uy, bakasyon, March. Sige, magbabakasyon ako. Kasi para sa akin, JC dati, parang part-time lang. Kasi barkadahan ba, samahan ba, tumatambay ba, masaya ako. Natututo din ako sa mga kwento ng ibang tao. So, kasi sa akin, sa negosyo ko, okay na ako. Parang okay na ako. Solve naman na ako eh. So, pampawala lang stress, kaya ako nag-JC that time. So, nung nagkaroon pandemic, parang sa akin, una, masaya ako na bakasyon. Hindi dahil sa pandemic, dahil makakapagbakasyon ako. So, March yun. So, tumagal, April, 2 buwan na, Netflix ako na Netflix. Grabe, boring pala ng buhay kapag nasa bahay lang. Sabi ko, puro Netflix, naubos ko na lahat ng series eh. Sobrang dami ko napanood, para pati mga Korean series napanood ko na. Si Captain Ri, lahat napanood ko na yun. Yung Descendant, napanood ko talaga lahat yun. Grabe talaga. Bored na ako sa bahay, hindi ko na alam gagawin ko. So, lumabas itong online franchise. Lumabas nung May 16, 2020. Talaga hindi ko makakalimutan to. Sabi ko, wala akong negosyo. Walang pumapasok na income. Yung 8 digits sa stock ko, nasa opisina at hindi ko alam kailan ipapadeliver ni SM. Sabi ko, subukan ko ulit. Wala akong tinap sa dati kong grupo. Wala akong tinap. Take note, wala akong tinap. So meaning to say, nag-create ako ng bago. Nag-build ako ng bago. New blood ba? Katulad nyo ngayon, yung nakikinig sa akin ngayon, first time nyo ako nakilala, first time nyo ako narinig magsalita, katulad mo, parang katulad mo na rin ako nung May 16, 2020. Ganyan na ganyan. So first time, inaral ko ulit talaga yung konsepto ng online franchise. Bagong konsepto kasi. Alam nyo ba? Kagandahan yan, nung May 16, nung July 7, ayan yung kinita ko for 1.5 month. After 1.5 month, I earned 762,000 pesos doing online franchise. Sabi, magbenta ka through your online shop, pwede mong i-share yung online shop mo, i-share mo yung negosyo natin para kumita ka. So after 1.5 month, take note, katulad mo ko, wala akong grupo ulit that time. As in back to zero ako. Wala akong tinap sa luma. So back to zero. So after that, 1.5 month, 700,000. After that, 200,000 weekly. 200,000 weekly. Tumadagdag yung income ko. So pagdating ng July 1.3 million.
So May 16, June 16, July. So after mga 2 to 3 months, I earn 1.3 million doing online franchise. Take note, nasa bahay lang ako. Nasa bahay lang ako. Wala akong produkto, wala akong stocks. Wala akong iniintintin tao. Wala akong kailangan na bayaran na permit. Wala akong kailangan bayaran na tax. Nasa bahay lang ako. After that, 3 weeks income, 675. After that, 3 weeks again, 675, 420, 2 weeks income, 3 weeks, 773. Ayan na, palaki na ng palaki, 1.7 million, 1 month. And then bago magpasko, 1.7 again. And then itong January 28, nung nagkaroon na ng Tok, nung nilaunch na yung Tok, take note, magkano yan? Almost 4.5 million pesos. 4.5. And then after that, nung Feb lang, so ito, nung July end, and then after that, nung June 2nd week, okay, June 2nd week, Feb 25, okay, na in-encash ko, meron na naman akong 2.5 million pesos. Almost 2.6. So, bakit ko yan pinapakita sa inyo? And then yung kaninang plinay ko, yung Audi R8, so dream car ko yan. Since nag-start ako ng JC, sabi nila, oh, daming kotse, grabe, dami ko nakikita, sports car, etc., etc. Sabi ko, sige, ako rin. Sabi nila, gawa tayo ng dream board. Kanina nag-share si Coach Junel ba yun? Junel, tama, nakikinig ako kanina kay Coach Junel, may dream board. So sabi ko, sa akin, nung time na yun, gumawa din ako ng dream board ko. Totoo yun. Power of dream board. Naniniwala talaga ako. Bakit? Nung time na yun, nung pinagawa ko ng dream board, ang nilagay ko, Audi R8. Yung gusto kong kotse. Audi R8. Ngayon, nakuha ko, in time of pandemic, during pandemic, nakuha ko yung dream car ko, yung nakalagay sa dream board ko, yung Audi R8. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. So, mga coaches, dream team, tingnan mo simple lang. Simple lang naman yung negosyo natin. Narinig ko kanina si Coach Jonel na 15 million for about 3 to 5 years. 3 to 5 years i-hit niya yung dream board niya, yung dream niya. Take note. If na-compute mo, nung May 16 until today, March, ilang months yan? So, about mga 10 months. So, around 10 months, total earnings si GM Ran, kung ano yung goal ni Coach Jonel, lagpas na lagpas doon. So, meaning to say, may way kang kumita nang makuha mo kagad yung pangarap mo na hindi mo kailangan maghintay ng matagal na panahon, 3 to 5 years. Anong meaning ni GM Ram? Ito yung vehicle na sinasabi na madalas natin, ito yung isang vehicle na pinakamabilis na pwede mong gawin para makuha mo yung pangarap mo. Take note, katulad mo ako dati. May 16, 2020. Nakikinig din ako sa forum. Pinag-aaralan ko paano yung pasikot-sikot ng online franchise. Ako rin, nagsimula ako, hindi nga ako nagtotok. Nagpapatok pa ako sa ibang speaker ulit. Kasi nga, bago nga ulit, walang idea na naman si GM Ran. Katulad niyo ako dati. Pero after 10 months, ito na yung nangyari. Kaya kay Coach Junel, 3 to 5 years, okay yan yung goal mo. Pero tandaan mo, kaya pa nating bilisan. Hindi mo kailangan maghintay ng 3 o 5 taon. Kaya. Bakit? Nagawa ko. Take note, may nakagawang tao. Walang special power si GM Ran. Wala akong special power. Pareho tayo. Franchisee ka? Franchisee din naman ako. Kapatid ako ng may-ari? Yes. Pero franchisee pa rin ako under ng JC. Paano yung bayad mo? 17,888 sa'yo, di ba? Sa akin din naman, 17,888 naman. Wala naman discount kay VP. Hindi naman porket kapatid na may-ari, 10,888 na lang. Hindi naman. 17,888 pa rin yung binabayad ng team. May free products ka, meron din naman. May online shop ka, pareho din naman tayo ng online shop na ginagamit. Walang pinagkaiba. Sa anong point? Pareho po tayo ng ginagawa. Wala pong pinagkaiba. Pareho tayo ng ginagawa. Alam niyo lang, ano gusto niyo ng tip? Paano ko ginawa kumita ng ganyang kaganda? Yes, boss. Opo. May isa akong kwento. Sino Yes, gusto ng boss. kwento? May prepare talaga akong kwento para kay GM Tuts Alam niyo naman malakas sa akin si GM Tuts tingnan niyo May kwento si GM Ran. Okay. May kwentong may maglolo tsaka yung apo niya.
Take note guys may maglolo, yung lolo at saka yung apo niya. So ngayon, sa probinsya sila. So after nila mag-araro, pauwi ngayon yung maglolo. So pauwi yung maglolo. Yung lolo, yung apo, tsaka yung kalabaw. So tatlo. Ngayon, habang umuwi yung maglolo, naglalakad sila. Dumaan sila sa isang baryo. May nadaanan sila group ng tao, nagiinuman. Sabi nung mga nagiinuman, ang tanga naman ng maglolo. Bakit? Bakit hindi sila sumakay sa kalabaw? Bakit hindi sila sumakay sa kalabaw para hindi sila mapagod? Sabi nga, narinig ng maglolo, oo nga no. Sige, sumakay sila sa kalabaw ngayong dalawa. Eh di pauwi na sila ulit. May nadaanan naman sila mga chismosa. Yung mga, di ba, sa probinsya, ang dami mga chismosa. Oh, relate? Ang dami niya, mga chismosa sa mga probinsya. So, dinaanan nila yung mga nagchichismisan. Sabi ng mga nagchichismisan, grabe naman yung maglolo. Hindi naawa sa kalabaw. Sinakyan pa nila, dalawa pa sila. E di nabigitan yung kalabaw, nahirapan. Narinig ng maglolo. Ang ginawa ng maglolo, bumaba yung lolo at yung bata na lang yung sumakay. Eh di going home, may nadaanan naman sila. Yung mga nagtatrabaho. So sabi naman yung nagtatrabaho, nakita yung maglolo. Grabe naman yung bata. Yung lolo pa yung pinalakad. Siya pa yung sumakay sa kalabaw. Narinig na naman ng maglolo. Sabi nung bata, lo, ikaw na yung sumakay. Kasi mas bata ako, mas kaya ko maglakad. Ikaw na lang magpahinga sa may kalabaw. Naglakad ulit sila. Last stop bago sa bahay nila. Kapitbahay. Yung mga dakilang chismosa nating kapitbahay. O sino merong ganon? Yung mga dakilang chismosa na kapitbahay. Hindi, biro lang ho. Biro lang ho. Tamang kwentuhan lang tayo, tamang kwentuhan. So, sabi naman nung kapitbahay, grabe naman. Grabe naman. Bakit naman yung lolo, yung sumakay, yung bata, kaliit-liit, yung pinaglalakad? So, anong moral lesson? Anong moral lesson ng kwento? Kahit anong gawin mo, marami kang maririnig sa ibang tao. Marami kang maririnig sa ibang tao kahit anong gawin mo dito sa negosyo natin. Pero tandaan mo, mag-focus ka kung ano yung gusto mong makuha. Mag-focus ka kung anong gusto mong marating. Bakit ka sumali dito sa JC? Bakit ka naging online franchisee? 'Di ba para kumita? Hindi para makinig sa mga basher o sa mga chismis ng ibang tao, sa mga negative things. Nandito ka, always remember, nandito ka para ka kumita. Hindi ka nandito para makipagchismisan. Hindi ka nandito para makipagsabayan sa mga nagrarant. Yan ang tandaan mo. Kasi most of the time, yung mga franchisee, may naririnig na mga hindi magandang bagay. May mga hindi naririnig na mga hindi magandang bagay. Nakikiusyoso ba? Nakikiusyoso. Ay, grabe, ganito, bla, 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 bla. Nawawala sila ngayon sa focus nila. Always remember, kapag may naririnig ka ng mga ganyang bagay, always remember, you go back why you join JC. Bakit ka sumali? Sumali ka dahil gusto mong kumita. Sumali ka dahil gusto mong magbago yung buhay ng pamilya mo. You always go back kung saan ka nagsimula. Yan parati ang tandaan mo. Nakuha nyo, Dream Team? Again, madalas na sinasabi ng mga coaches, there's no perfect business. Parati, even kahit yung matatagal na, si Globe, matagal na, ilang dekada na si Globe, matagal na. May complaints? May complaints. Si BDO, we find ways. May problema? May problema. Yung online banking nila, matagal nag-update, matagal, di ba? Na-experience nyo, matagal. Si PLDT, yung connection, di ba? Ang tagal na ni PLDT, may fiber pa. Pero sometimes, nagloloko pa rin yung fiber nila. May problema? May problema. Si Meralco, nung pandemic, di ba tumaas yung singil? O sino naka-experience sa tumaas yung singil? Nagkaroon ng mali sa system nila? Nagkaroon ng mali sa system nila. So anong meaning? Even yung mga matatagal na kumpanya, nagkakaroon ng mga problema. Nagkakaroon ng problem sa system nila. Same with us. Again, there's no perfect business. Same with us. Pero take note about this one. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Ako, ang mapapayo ko sa inyo,
Huwag kang mag-focus paano i-resolve yung mga problema ng kumpanya. Huwag ka dun mag-focus. Why? Iniisip mo pa lang yung solusyon. Ginagawa na ng kumpanya natin. Ganyan. Kumbaga, tayo nag-iisip pa lang, yung may-ari, 10 step ahead sa atin yan mag-isip. Kaya nga sila yung may-ari ng kumpanya. Kaya sila nga yung successful. Kaya nga sila yung bilyonaryo. 10 step ahead. Parati sila mag-isip sa atin. Ako, pag tinatanong ako, ano pwedeng solusyon? Minsan nagpapasuggest sa akin si VP, sabi ko, kayang-kaya nyo na yan. Sabi ko, mas matalino kayo sa akin. Ako, focus ako paano ako kumita. Sabi ko, focus ako paano ko maasikaso yung mga tao ko. Focus ako paano ko maasikaso yung mga franchisee. Sabi ko, yan parating ina-advise ko sa kanila. Huwag ka mag-focus. Tingnan mo, kesa ilaan mo yung time mo sa kakaisip na pwede mo isuggest sa company. Kasi maraming magaling. Talaga, sobrang daming magaling. Ay, dapat GM Toots, sabihin mo to sa management, ito dapat yung gawin. GM Toots, kailangan ito. GM Toots, pasuggest naman. GM Toots, Coach Albert, pasabi naman to kay boss. Relate? Maraming ganyan. Marami din sa team ko yan eh. Marami din yan eh. Ako, ang mapapayo ko sa inyo, kesa ilaan mo yung oras mo sa kakasuggest sa amin, ilaan mo na lang yung oras mo paano ka kumita. Gamitin mo tama yung oras mo. Gamitin mo ng tama yung oras mo. Kasi tandaan mo, yung oras mahalaga yan. Hindi natin nababalik. Totoo yan. Kaya ngayon, tama sa Sir Ron, Coach Ron, GM Ron, di ba lifetime naman yung franchise? Yes, lifetime. Yes, lifetime. Pwede mong gawin next time, pwede mong gawin 5 years, pwede mong gawin 10 years. Pero I tell you this one, ikaw lang yung nagpapatagal para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. Why do it later kung kaya mo namang gawin ngayon? Nakuha niyo, coaches? Nakaka-relate kayo? Nakaka-relate kayo? Opo, boss. Opo. Tingnan niyo pa to. Sobrang absurd, boss. Sobrang absurd. Sorry sa mga medyo natatamaan. O, GM. So straight to the point lang magsalita si GM Ran. Sa mga natatamaan, pasensya na ho. Bato-bato sa langit lang po. Bato-bato sa langit sa pulka. Ikaw talaga yung sinasabi ni GM Ran. Hindi, biro lang. Biro lang ho. Sabi nila, okay, hindi pwede rin na nagdagdag ka. Tama naman yung pananaw nyo. 2021, I want new life, I want new venture, I want new business, I want something new, mabago sa buhay ko. Lahat tayo nung Pasko, nung New Year, yan yung hiniling natin lahat. Tama naman, nagdagdag ka ng negosyo, which is naging franchisee ka. Correct? Nagdagdag ka. Pero take note, hindi pwede nagdagdag ka lang. Ang kailangan mo, magbago. Kailangan may baguhin ka. Anong meaning ng babaguhin mo? Hindi pwede nagbayad ka lang ng 17,888. Kailangan may baguhin ka sa ginagawa mo, sa daily routine mo para kumita ka. Hindi pwede nag-invest ka lang na nagbigay ka lang 17,888 at kikita ka na. Hindi. Anong kailangan mo? Kailangan mo mag-post ng online shop, di ba? Para kumita ka. You need to share your online shop. Hindi pwedeng isang beses lang sa isang linggo. Kailangan araw-araw. Kapag hindi mo sinare araw-araw yung online shop mo, meaning sarado yung store mo. Para may tindahan ka, may restaurant ka. Bubuksan mo yan araw-araw, tama? Para kumita ka. Kung hindi mo binuksan yan, ngayong araw nagbukas ka, bukas nagsara ka, hindi ka kikita. Third day, bukas ka ulit. Fourth day, nagsara ka na naman, hindi ka naman kikita once nasarado ka. Same with our business. Yung negosyo natin, yung online shop. Kailangan mo i-promote every day para open yung store mo. Kung hindi mo na-promote kasi yung online shop mo, meaning, sarado yung negosyo mo. Yan yung simple na logic na hindi naiintindihan ng karamihan na franchisee. Nakala nila isang post mo lang sa online sa Facebook mo ng Shoplink and that's it. Hindi ho. Hindi ho. Ang negosyo po natin kailangan continuous. Kailangan continuous, kailangan mo inaalok, kailangan mo sinishare. Kasi nga negosyo nga ang pinag-uusapan natin. Yes, maganda kitaan sa referral income. Tama, maganda kitaan sa referral income. Again, you always go back, bakit ka nagsimula ngayon sa JC? Diba? Through your online shop, through your online franchise. Kikita ka, 30,000 to 60,000. Yan yung madalas na sinasabi namin sa forum. Tama, 30,000 to 60,000 pesos. Sweldo na ng manager yun eh.
pwede mong kitain sa online shop mo eh. Kaka-share lang ng online shop mo. Lalo na ngayong pandemic. Ngayon ECQ. Grabe yung tok-tok niyan. Ang daming gagamit ng tok-tok niyan. Ngayon na yung opportunity mo. Sabihan mo lang yung kaibigan mo, sure yan gagamit ng Grab at Lalamove eh. Gumagamit ng Grab and Lalamove yun eh. Sabihin mo lang, tok-tok ko, mas makakamura ka. Win-win situation. Kumita ka na, nakamura pa sila. Nakuha nyo, win-win situation. Hindi ka nag-aalok ng opportunity natin para mang-isa ng tao. Hindi. Nag-share tayo ng opportunity para magkaroon din sila ng benepisyo. Win-win situation. Hindi ka malalagay sa alanganin. Hindi, pinagkakitaan mo ko. Hindi nakamura ka, no? Nakamura ka sa akin, no? O sige, doon ka sa iba. E di mas mahal babayaran mo. Nakuha nyo, coaches? Nakuha nyo? And then yung isang sikreto, bakit ang daming yung mga top performer, bakit kumikita na sobrang laki, 7 digits, 6 digits and up. Ito yung isang sinasabi ko parate pag sa training ko na we are doing franchise business. Correct? Franchising. Yung Jollibee, para lumaki yung income niya, kailangan niya maraming branch. Correct? Si McDo, hindi lang nasa Pilipinas. Nasaan si McDo? Sa buong mundo. Para lumaki yung income niya. Correct? Si Zara. Isa lang ba store ni Zara? Hindi. Maraming store si Zara. Lahat ng maisipan mo na negosyo, na talagang malakas, na talagang lumaki, kailangan nila mag-expand. Kailangan nila mag-branch out ba? Nakuha niyo, coaches? Ako, sa atin, sa negosyo natin, kung gusto mo lumaki yung kita, kung gusto mo talaga lumaki yung kita mo, kailangan mo mag-branch out. Paano ka mag-branch out? You need to have your multiple accounts. Alam niyo yung multiple accounts? 'Di ba? I know meron naman kayong training regarding sa multiple accounts. Ako talaga mapapayo ko sa inyo, paano ko kumita ng 4.5 million?